namang nagtagumpay ang GMA Public Affairs sa Asian Academy Creative Awards 2023. Saan po yung pinaka-ano? Yan, ito. Yan, parang ano, hindi siya kung pinakatabi, parang ano, yung tumutusok. Yung dito po? Okay naman siya, hindi naman na siya. Yun lang talaga. Pero may maganda rin. Ilan sa mga pamilyang napipilitang iabandona ang kanilang mga anak. At sa unang pagkakataon, panalo rin ang dapat alam mo in Ground Zero. Luzon, Visayas, Mindanao. Simula na po ang makabuluhang kwentuhan. #KMJS na. Pagdating sa mga kasalan, aminin na natin ang isa sa pinakahinihintay ng mga bisita, ang handa. Pero sa kasalang idinaos kamakailan sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon, sa Mga alas 4 daw kailangan dun ka na. masayang salu-salo. Nauwi sa gulo. Oh, 4. Hindi, malas ka dyan ng 3. Hanapin Ang pa mahigit rin. isang daan kasing mga bisita, sumakit ang tiyan, nahimatay at sumukapan ng kung anong itim na likido. Sabi ko, Sa ilang grupo, hindi ito ordinaryong kaso Ano yan, ano? ng food poisoning. Ang mga bisita raw kasi sadyang binarang ng oh, anak? Ay, di pwede. Kailangan na makuha ngayon. Sinabihan na kita kanina eh. 4 nga. Nandun ka na. Ayun, nag-chat na sa... Ha? Ano ba yun? Kaano ko lang, sabi ko magchat-chat ako eh. Dapat ako na lang ang pumunta dun. Ano? Di, oo, basta 4 o'clock daw, nandun. Basta umano ka na, pumunta ka na dun. Oh, sige. Chat mo ako pag nandun ka na, ha? Mag-taxi ka na lang papunta ron. Baka maganda, kasi sabi 4 o'clock eh. Nandun ka na. Tsaka di ba may ID ka naman dala? Oh, yun, ID, kahit ID lang. Aray, papailot ulit ako. Oh, sige. Sure. Here's Luca's Nedu videos on YouTube. Ngayon ko lang nakita inside ng engine ko. I'm surprised Aray. at how clean it is. So in the long run, nami-maintain mo na maayos yung makina. Use good quality fuels such as Caltex. Ha? It really boosts performance. Nagkaroon kasi ng lamig. Ah, kaya pala. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence. Kuryente. Verilux XR series, instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Atenção! O novo filme do Lucas Neto do Zoológico acabou de lançar na Netflix! Valeu! Ei, seu vilão vermelhudo! Lá! Jessica! So, Okay, here are some videos. Sa anak mo dahil ang iisipin mo lang makita siya. hanggang ang Di ba nahanap? CIPG, ang Criminal Investigation Detection Di ba nahanap Group yan, ng Jay? PNP o Ano ng wala? Philippine National Police, may nakuhang mga footage sa CCTV. We're able to establish that Catherine Camilon was seen at around 8 o'clock sa hall in Lemery, Batangas. Bumiyahin siya ng Santa Teresita hanggang sa makarating siya ng Bawang, Batangas. Nagawa ring makuhana ng isa pang CCTV camera ang kotse ni Catherine gabi ng October 12. Gumalaw po yung vehicle niya na nakita na pumasok sa corner ng convenience store, paakyat ng Barangay Bagilawa. After 30 minutes, bumaba na rin ito doon the same location na hagipin ng CCTV camera. Hanggang October 18, opisyal nang idineklara ng PNP mismo na si Catherine missing. Hindi ako nag-iisip.
mag-isip ng kahit na ang nangyari sa kanya masama. Bunso sa pamilya si Catherine. Ang ama niyang si Relmer, tricycle driver. Wala namang trabaho ang kanyang ina na si Rose. Let's create that ng... Pero sumasali siya sa mga page. Init si Catherine na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Sabi niya, maglulog ako para may paayos natin ang bahay. Yung ba parang ang pangarap niya ay nadudoon na. Para may dagdag racket, si Catherine sukit sa mga beauty contest o Beaucon. Nung pinapinturahan ng kaunti itong kanyang dingding, may pinalagay siyang kwenta. Nito nga lang Hulyo, naging kalahok pa siya sa Miss Grand Philippines. Miss Grand! Toy! Patatas! Kahit itago ko yan minsan, pilit niya din yung ilalabas. Malihim daw si Catherine pagdating sa kanyang love life. Galing sa BNPA nung naging escort niya, wala kaming idea. Wala naman talagang nasasabi sa amin ng aming anak, kaya masakit. Ang mga otoridad nag-alok na ng pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Catherine. At nitong November 6, nakatanggap ng impormasyon ang PNP-CIDG sa Region 4A mula sa 2 lumantad na testigo ayon sa kanila. Gabi ng October 12, sa pagbaybay nila ng daan papuntang Batangas City sakay ng motor, meron sila nasaksihan. Nakita nila isang babaeng duguan sa ulo at saka sa katawan, naka-lifeless na. Ang biktima na mula raw sa isang silver na sasakyan, pinagtulungan daw ilipat ng 3 lalaki sa isang pulang sasakyan. Binubuhat ng 2 lalaki. And there's this somebody na siya yung nagmamando dun sa pagdilipat. Ang 2 testigo, napansin daw ng 3 mga lalaki. Tinutukan pa sila, tinaboy na umalis kung ayaw madamay dito, kung ayaw mamatay. Ang isa sa 3 lalaking yon na nasaksihan ng mga testigo, nakilala ng PNP. Na-identify natin later on as Jeffrey Magpantay na siya yung nagmamando doon sa pagdilipat ng bus. Hindi nila sigurado yung si Catherine kasi hindi naman talaga kilala. But nang pinakita namin yung footage ni Catherine, nag-fit yung dami, yung suot niya ng araw na yun. At nitong November 8, isang abandonadong pulang sasakyan ang natagpuan sa barangay Dumuklay sa Batangas City na tugmaraw sa sasakyang nakita ng 2 testigo. Inumas talaga yan kasi they were able to identify. Assessment namin, very deliberate yung pag-abandon doon sa lugar yan. Sa tulong ng ating highway patrol group, pinupull out na yung history ng sasakyan na yun through LTO verification. Yung owner nun ay hindi pa natin masasabi kung siya ba involved sa krimen na ito. Ang sasakyan ay sinailalim sa forensic test ng Batangas Provincial Police Office. Ito, may nakita silang 17 hibla ng buhok at 12 swab ng dugo o blood samples para makumpirma ang kanilang hinala na si Catherine nga ang babaeng isinakay sa sasakyan. Ang kanyang inang si Rose sumailalim sa DNA test. Yung buong picture ng krimen na maaaring murder in absence dun sa physical body. Sana huwag dumabot sa gano'n, no? Mag-match kaya ang DNA specimen ni Rose mula sa hair at blood samples na nakolekta sa sasakyan kung saan pinaniniwala ang isinakay si Catherine? Samantala, ang opisyal ng pulis na di umano nakarelasyon ni Catherine natukoy na ng mga otoridad. Totoo nga kayang may kaugnayan ang tinukoy ng PNP na person of interest kay Catherine? He was here to explain tungkol sa pangyayari nito. Totoo nga kayang may relasyon sila ni Catherine. At ano ang kaugnayan niya sa iba pang itinuturing na persons of interest? Kasi sa ating research, no, marami niyang kasama ito. Patuloy nating tuntunin ang mga bakas sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine sa ating pagbabalik. Susunod, barangay sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, kung saan ang karaniwang jowa ng mga babae, a fam o foreigner. Dito sa barangay namin, gusto nila palahian ng magaganda at pogi. Sabi niya,
para paahon kita sa hirap. Yun lang yung pera ang nandito sa account. Ang gusto ko yung nagmamahal sa akin ng tunay. Lima, ang dating app na nasa phone ko. Ako daw po yung pag-asa ng bayan. Bayaran daw po ako, gold digger ako, nakakagaan po siya ng buhay. Kasi mga bills nyo, yung mga kailangan nyo, nagbibigay po nila. At mamaya, barangay captain sa Camarines Sur na namumudmod ng ekta-ektaryang lupa. Ito sir ang mga dokumento ng lupa na pinamimigay ko. Kumpleto ito. Kapitan, kaya naman. Kung sakali po na mabigay kami na kapitan ng lote, masaya po kami para po sa pamilya ko. Mayroon talagang mayroon ngayong bagyo. Bubong namin, trapal lang. Napakalaga po na magkaroon ako ng sariling lupa. Walang gigising sa'yo na, uy, malis na kayo rito sa lupa na tinitirahan nyo. Ngayon hawak ko na ang dokumento ng lupa. Sino kaya kina Noni, Teresita at Mario ang mabibigyan ng lupa ni Kapitan? Ang mabibigyan. Sa Japan, may sikat na aso na ginawan pa ng monumento dahil sa kanyang katapatan. Si Hachiko na sa loob ng maraming taon, inaantayan ang kanyang amo sa kanyang pag-uwi kahit matagal na itong patay. Sa Cebu City, meron ding asong ganyan. Sa tuwing may dumadaong na barko sa pantalan ng Pulang Bato sa Bogo City sa Cebu, ang asong ito nagiging aligaga. Hindi lang sinasalubong ng tahol ang mga barko. Nakikipagsabayan pa sa mga tigahila ng lubid ng barko para ito'y makadaong. Sige nga po, apak po nila. Sige po, lagyan niyo po ng bigat. Bigat. Dapat po medyo makirot. No. Hindi ko masabi. Kasi parang naramdaman ko pa yung yung pagpindot.